May krisis sa Kremlin. Ang mga mas nakakaalam ay umamin na sa hindi maisip. May malaking bagay na nasira sa Rusya na di na maayos. Alam ng mga tao ang hindi alam ni Putin. Ang leader ng Rusya ay naipit sa isang digmaan na hindi niya kayang mapanalo. Bawat araw na nagpapatuloy ang digmaan sa Ukraine ay isang araw na lalo pang inilulubog ni Putin ang kanyang bansa sa isang itim na butas ng kawalang pag-asa. Hindi kayo mamatras ni Putin. Pero di kaya labanan ng Rusya. Wala nang labasan dito dahil nilikha ni Putin ang Rusya na hindi na magtatagal. Paano nakarating dito ang Rusya? Sasagutin natin ang tanong pagkatapos talakayin ang opinyon ng mga tagaloob tungkol sa bansa nila. Ibinunyag ng mga tagaloob ang sakunang kinakaharap ni Putin. Hindi na kaya ng budget ng Russia ang digmaang sinimulan ni Putin. Matindi ang alitan sa Kremlin dahil nagbababala ang mga ekonomista mula sa Russian Ministry of Finance at Central Bank na ang tuloy-tuloy na pananakop sa Ukraine ay magpapalala ng kakulangan sa budget ng Estado. Masama ng tingin ng Russia sa kakulangan na yan. Sa unang 4 na buwan ng 2026 iniulat ng Russian Ministry of Finance na umabot na sa 5.8 trilyong rubles ang kakulangan, nakatumbas ng humigit kumulang 8.6 bilyong dolyar. Masama na yon. Pero mas lumalala pa dahil tinatayan ng parehong ministeryo na aabot sa 3.7 trilyong rubles ang kakulangan sa buong taon. Sa ngayon, ang kakulangan sa budget ng Estado ng Russia ay katumbas ng 2.5% ng kanilang Gross Domestic Product o GDP. At mukhang wala ng ibang paraan para makabawi ang Russia maliban kung tatapusin ni Putin ang kanyang digmaan. Iyan ang problema. Hindi titigil si Putin kaya naipit siya. Hinimok ng mga opisyal ng ekonomiya ang Ministeryo ng Depensa na bawasan ng gastos para gumaan ang pasaning pinansyal ng Russia dahil sa pananakop ni Putin. Ayon sa United, 24 media tinutulan ito, kaya napilitan ng Russia na ibaba ang forecast ng paglago ng ekonomiya para 2026 sa 0.4%. Nasa panganib ang Russia at maaring matinding masaktan. Nagbabadya ang resesyon kasabay ng pag-stagnate. Hindi lang mga opisyal sa Kremlin ang nananawagan kay Putin na harapin ang sitwasyong nilikha niya sa bansa. Sabi ng mga leader ng negosyo, muling makakabangon lang ang Russia kung tatapusin ni Putin ang digmaan. Bihira ang direktang panawagan, ngunit makikita mo ang saloobin ng mga negosyanteng pinuno sa Russia kung susuriin mo. Ayon sa The New Voice of Ukraine, sinabi ng mataas na opisyal ng korporasyon na makikita sa stock market ang pananaw ng mga negosyante sa Russia tungkol sa pananakop. Ayon sa opisyal, ang mga rally at kasiglahan sa Russian stock market tuwing may positibong balita tungkol sa mga negosasyong pangkapayapaan na pinangungunahan ng US ukol sa Ukraine ay nagpapakita kung ano talaga ang dapat na sagot. Malinaw ang mensahe. Gusto ng mga ekonomista sa Kremlin na tapusin ang digmaan o bawasan ni Putin ang gasto sa depensa para gumaan ang pasanin. Ang pinakamagagaling na utak ng Russia ay nagpapahayag ng kaparehong panawagan sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon habang nilalabanan nila ang pagtaas ng buwis, humihinang pamumuhunan 14.5% at ang kawalan ng mga bagong ideya mula sa Kremlin. At anong sagot ni Putin sa lahat na nito? Gusto pa niyang dagdagan ng paggastos para sa kanyang digmaan. Laging tinututulan ng Ministeryo ng Depensa ng Rusya ang panawagan ng mga nakakakita ng kapahamakan sa bansa. Huwag mag-alala sa mga tao o sa mga negosyo, sabi ng mga opisyal ng militar habang sinusunod nila ang utos ni Putin. Basta magbuhos lang ng mas maraming pera sa isang laban na walang patutunguhan. Iniulat ng United 24 Media na hinihiling ng Ministeryo ng Depensa ng Rusya ang mas malaking pondo para punan ang kakulangan na abot sa 3 trilyong rublo o mga 41.7 bilyong dolyar pagsapit ng 2026. Parehong ministeryo ang natuturo sa ekonomiyang nilikha ni Putin bilang dahilan para humingi ng mas malaking pondo. Sa ngayon, nanghibabaw sa Rusya ni Putin ang mga kontrata ng militar. Kung mas konti ang gastusin ng Ministeryo ng Depensa, mas konti ang mga kontratang ibinibigay at ang ilang kumpanyang namamayagpag sa Rusya ngayon ay magsisimulang gumagsak tulad ng lahat ng iba pa. Ito ang patibong na nilikha ni Putin para sa kanyang sarili. Kung umatras siya sa digmaan, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong mailigtas ang ekonomiya ng Rusya. Ngunit ang kahihiyang dulot ng kanyang kabiguan ay mapapahina sa kanyang kapangyarihan hanggang sa punto na magiging mas mahina siya kaysa dati. Kung itutuloy niya ang digmaan at magbuhos pa ng mas maraming pera sa mga kontrata ng militar, lalo niyang pinapahina ang Rusya sa laban kung saan hawak na ng Ukraine ang inisyatiba habang papalapit ang kalagitnaan ng 2026. Kaunti lang ang mga nakukuhang tagumpay ng Rusya
at patuloy pang nawawala ng teritoryo ang bansa sa ilang lugar. Sa ulat noong Hunyo 1, iginiit ng Institute for the Study of War, ISW, ang pangunahing problema ni Putin. Napansin ng ISW ang ebidensya ng puwersa ng Rusya ay nakakuha o nakapasok sa 40 tuldok, 64 kilometro kwadrado mula Disyembre 2025 hanggang Mayo 2026. Gayunpaman, ayon sa think tank, nawala ng 281 punto, 1 na kilometro kwadrado ang mga puwersa ng Rusya sa parehong panahon, kung titinan lamang ang mga teritoryong kontrolado ng mga puwersa ng Rusya. Ang stagnasyon sa labanan ay nagdudulot ng rekord na dami ng patay na sundalong Ruso. Ayon sa Ukraine, mahigit 35,000 sundalo ng Rusya ang nawala kada buwan noong Marso at Abril. Dahil nasang bilang ng mga kaswalti kada araw ay nasa humigit kumulang 1,400 sa pagtatapos ng Mayo, malamang na ganyan o mas mataas pa ang kabuuang bilang sa buwan na iyon. Ipinagpalit ng Rusya ang maraming nasawing sundalo para sa maliit na tagumpay sa silangan ng Ukraine at malinaw na pagkatalo sa timog na hindi nila kayang panatilihin sa lakas tao. Hindi iniintindi ni Putin ang mga pinapadala niya sa giyera. Mas dapat niyang isipin ang epekto ng ginawa niya sa Rusya para mapanatili ang digmaan. Kitang-kita na nahuli siya sa sarili niyang bitag. Gayunpaman, patuloy pa rin napupumilit ng lider ng Rusya at ang kasalukuyang kalagayan ng bansa ay nagsasabi ng lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa hinaharap nito. Nabanggit na natin ng ilan dito. Lumalaking kakulangan sa budget at hindi umuunlad na ekonomiya. Mga opisyal at negosyante, nagmamakaawa kay Putin na itigil ang digmaan para makaligtas ang Rusya. Pero ngayon, hindi natutupad ang plano ng Rusya. Habang ginagawa ng mga opisyal ang budget ng bansa para sa 2026, alam nilang magkukulang ng pondo ng 1.2 hanggang 1.5 trilyon o 20.6 bilyong dolyar dahil sa gastusing militar. Lalong lumaki ang kakulangang iyon at patuloy pang lalaki habang dinaragdagan ni Putin ang mga sundalo at kagamitan sa digmaan. Maaring iniisip ni Putin na kaya niya mapanatili ito sa pamamagitan ng mas malaking paglago sa sektor ng depensa ng Russia, pero hindi niya kaya. Sabi ng tagapagsalita, hindi na kasing umunlad ang sektor na yon. Sa unang ilang taon ng pananakop, ang pambansang industriya ng depensa ng Russia ay lumago ng humigit kumulang 30%. Kaya naman mukhang maayos ang ekonomiya ng Russia hanggang sa pagtatapos ng 2024. Ngayon, inaasahang 4% hanggang 5% na lang ang paglago ng mga sektor na konektado sa militar ng Russia. Ibig sabihin, nasa tugatog na sila at pababa na mula rito. Ang 0.4% na paglago ng GDP na nabanggit kanina ay dapat 1.3% sana bago ibinaba ng Ministeryo ng Ekonomiya ng Russia ang kanilang pagtataya. Ang pambansang pondo ng yaman ng Russia ay 60% na mas mababa kaysa bago ang pananakop ni Putin. Ang budget deficit ng bansa ay papalapit na sa 3.8% ng GDP na naabot ng COVID-19 pandemic. Isang sakuna nun, pero posibleng maging bagong normal ng Russia sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, tumataas pa rin ang gastusin ng gobyerno. Sa unang 4 na buwan ng 2026, 16%, mas mataas ang gastos ng Kremlin kaysa nung parehong panahon ng 2025. Kahit pumuputok ng economic bubble ng Russia, tumaas pa rin ng 41% ang state procurement spending ayon sa statesman. Ito ang sagot ni Putin. Hayaan niyang maghirap ang mga mamamayang Ruso habang hinahabol niya ang isang pamana bilang isa sa mga dakilang mananakop ng Russia. Isang bagay na napakalayo na sa kanyang abot at hinding-hindi niya makakamtan. Bumabalik tayo sa tanong sa simula ng video. Paano napunta rito ang Russia? Ang paggastos ni Putin sa militar ay bahagi ng mas malaking kwento ng krisis sa ekonomiya ng Russia, na kinabibilangan din ng Ukraine. Kasama rito ang langis ng Russia, pagbagsak ng sektor ng sibilyang negosyo na ilang taon ng hirap sa digmaan, at unti-unting pag-urong na sumisira sa mga sibilyang Ruso ngayon at sa kanilang kinabukasan. Magsimula tayo sa problema ng langis ng Russia. Malaki rin ang papel ng Ukraine sa pagbagsak na ekonomiya ng Russia. Nang lusubin ni Putin ang Ukraine, inisip niyang hindi ito banta sa Russia. Kahit na kaya nitong ipagtanggol ang sarili, na agad nitong pinatunayan na kaya nga, wala namang mga sandatang pangmalayuan ang Ukraine na kailangan nito para saktan ng Russia sa loob ng kanilang sariling bayan. Sa loob ng ilang taon, tama si Putin. Maliban sa ilang long-range na atake mula kanluran, karamihan ng labanan ay sa Ukraine lang nangyari. Nakakalusot ng madali ang Russia dahil wala ang Ukraine ng mga kailangan nito para magsagawa ng tuloy-tuloy at malayuang kampanya laban sa mahalagang industriya ng langis na siyang nagpapasok ng pera sa ekonomiya ng Russia.
Ang laki na ng pinagbago ng panahon. Taong 2026 na at mahigit 4 na taon na tayo nakasangkot sa espesyal na operasyong militar na dapat ilang araw lang. Ang Ukraine ay isa sa pinakamalakas na militar sa Europa at 4 na taon nang gumagawa ng mas malalakas na drone na kayang umatake ng libu-libong kilometro sa Russia. Tulad ng dati, minamaliit ni Putin ang kakayahan ng Ukraine sa kanyang pananakop. Ngayon, nagbabayad ng Russia ng kapalit habang isinasagawa ng Ukraine ang kampanya upang putulin ang ekonomikong pinagkukunan ng lakas na nagbigay daan sa Russia na mapanatili ang digmaan ni Putin ng matagal. Sa ulat ng United 24 Media noong Hunyo 1, isiniwalat na matagumpay na tinarget ng militar ng Ukraine ang 15 oil refinery ng Russia simula noong umpisa ng 2026, kung saan marami sa mga refinery na yon ang naging biktima ng sulod-sulod na pag-atake gamit ang mga long-range na sandata na hindi inakala ni Putin na kayang gawin ng Ukraine. Dahil sa mga pag-atake, na-neutralize ng Ukraine ang halos 40% ng kapasidad ng Russia sa pagre-refine ng langis hanggang Mayo. Mahalaga ito. Sa pagre-refine, ginagawang maraming kapaki-pakinabang na produkto ng Russia ang krudong langis, lalo na ang gasolina, diesel at aviation fuel na gamit ng militar at nabebenta ng mas mataas na presyo sa ibang bansa. Kasabay ng mga pag-atake sa mga refinery, patuloy ding inaatake ng Ukraine ang mga oil terminal at storage facility ng Russia. Parehong pinagmumulan ng pang-ekonomiyang buhay ng Russia at ang mga maritime artery na napapahintulot sa bansa na ma-export ang kanilang likidong ginto. Bilyon-bilyon dolyar ba ang napunta sa pondo ng digmaan ni Putin? Malinaw ang lohika dito. Alisin mo ang langis, mawawala ang pera. Kapag naubos ang pera, mapipilit ang mangutang ng malaki ang Russia para suportahan ang sobrang gastos ni Putin sa depensa. Iyan ang nangyayari ngayon. Nagdudulot ang mga pag-atake ng suliraning pang-ekonomiya sa bansa dahil magastos ang pagpapatakbo ng refinery. Kailangan nila ng mga kagamitan na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar at yan mismo ang tinatarget ng Ukraine. Bawat pagkukumpuni na kailangan gawin ng Russia ay doble ang sakit. Gumagastos sila ng pera para sa pagkukumpuni at nalulugi sila sa bawat araw na hindi nagagamit ang kagamitan at hindi natatapos ang papel nito sa proseso ng pagpipino. May kakulangan ng gasolina sa Russia at maigpit na kontrol sa bentahan ng gasolina at diesel ayon sa RBC Ukraine hanggang bagong Moscow. Sa sinakop na Crimea, nililimitahan na ang mga mamamayan na bumili ng hanggang 20 litro lang ng fuel bawat tao. Hindi dapat maliitin ang epekto nito sa mga negosyo sa Russia. Kumukunti na ang kita ng mga gasolinahan. Ang mga industriyang umaasa sa gasolina, tulad ng transportasyon at sibilyang sektor, ay kailangang bawasan ang operasyon hanggang sa gumanda ang kalagayan. Kahit ang mga sibilyan na di makapasok sa trabaho ay may epekto sa ekonomiya ng Russia. Dahil dito, nahihirapan ang mga negosyo ng sibilyan sa Russia. Pero yan ay isang problema na mas pag-usapan pa natin mamaya. Hindi lang sa Russia naapektuhan ng mga restriksyon sa gasolina, pati ang malawak nitong merkado ng enerhiya. Apektado ng export. Ipinagbawal ng Russia ang export ng aviation fuel hanggang Nobyembre 30 dahil sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery at enerhiya. Nakikita rin natin ang katulad na pangyayari sa gasolina. Noong Abril 2, iniulat ng Interfax na pinalawig ng Kremlin ang pagbabawal sa pag-export ng gasolina para isama pati mga gumagawa ng fuel bukod sa mga hindi gumagawa. Mananatili ang restriksyon hanggang katapusan ng Hulyo, pero posibleng pahabain kung magpapatuloy ang bilis ng pag-atake ng Ukraine sa enerhiya. Spoiler alert, mabilis pa rin ang Ukraine. Lalong nahihirapan ng Russia dahil hindi sila makapag-export ng gasolina. Lalo na tumaas ang presyo ng langis at mga produktong gawa sa langis dahil sa Operation Epic Fury. Dapat sana ay pagkakataon nito para sa Russia. Pero ayon kay Deputy Prime Minister Alexander Novak, hindi ito nangyayari. Malino na kulang ang produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado at mas mataas ng presyo nito kaysa langis. Karaniwan, lahat ay tumitingin sa presyo ng langis, pero ang presyo ng mga produktong petrolyo ay pumapalo na sa lahat ng record. Bumababa ang pagre-refine dahil kulang ang langis. Maraming bansa tulad ng Sina ang nagbawal ng pag-export at nagre-refine sa loob ng bansa. Ayon kay Novak, matapos ipagbawal ng Russia ang pag-export ng gasolina. Nagdadahilan lang si Novak. Pwede mo rin itong ituring na palihim na mensahe ng opisyal ng Russia kay Putin na tapusin ang digmaan sa Ukraine. Pagkatapos ng lahat, makakakolekta sana ng bilyon-bilyon ng Russia kung hindi napupunta ang karamihan ng kanilang gasolina sa pananakop sa Ukraine. Pero hindi nila magawa. Kailangang magpatuloy ang digmaan dahil napasubo na si Putin sa sarili niyang pitag. Dahil sa mga export restriction, nawawala ng bilyon-bilyong dolyar ang Russia at lalo pang bumabagsak ang ekonomiya nito. Nakikita na natin ang pagbabago
pagdating sa kung ano ang kaya at hindi kayang gawin ng Russia sa kanilang mga produktong langis. Wala na ang export at malamang ay mananatili itong ganito hanggat lumilipad pa ang mga drone ng Ukraine. Malaki talaga ang epekto nito sa pera. Bago natin talakayin, ito ang The Military Show at marami pang ganito dito. Kung may natutunan ka dito, mag-subscribe para makita pa ang iba naming pagsusuri. Ayon sa Reuters, noong Mayo 13, bumaba ng 460,000 bariles bawat araw ang produksyon ng langis ng Russia. Noong Abril, kumpara noong Abril 2025, iyan ang huling bagay na gusto ni Putin na makita sa isang buwan, kung saan sana ay napakinabangan pa ng Russia ang presyo ng langis na nasa paligid ng $100 bawat bariles dahil sa pagharang sa Strait of Hormuz. Gayunpaman, kahit papano, pinayagan ng pagsasara ng strait ang Russia na kumita ng mas malaki mula sa langis nito kaysa sa kikitain sana nito kung hindi yun nangyari. Mas nakababahala para kay Putin ang mga nangyayari bago dumating ang isang beses na pangyayaring iyon na tumulong sa Russia. Noong Pebrero, ibinunyag ng Investing.com na ang kita ng Kremlin mula sa buwis sa langis ay bumaba ng 50% noong Enero 2026 kumpara sa parehong buwan noong 2025. Naranasan din ang pagbagsak sa sektor ng langis at gas. Sa panahon yon, ang Russian Urals crude ay nabenta ng mga $26 kada bariles. Mas mataas na ang bilang. Ngunit umaasa ang Russia sa panlabas na salik para mapanatili ang bentahan ng langis. Pagkatapos ng Operation Epic Fury at pagbubukas ng Strait of Hormuz, babalik ang Russia sa dati nitong kalagayan kung normal na ulit ang presyo ng langis. Ngayon, idagdag pa ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery, depot at terminal. Mananatili at lalala ang mga problemang yan habang tuloy ang digmaan ni Putin. Ang pansamantalang solusyon ng Operation Epic Fury ay mawawala at mananatili ang malaking sugat sa enerhiya na dulot ng Ukraine. Hindi babalik ang ekonomiya ng Rusya kung asa lang ito sa swerte mula sa ibang bansa, lalo't may export restrictions ang Kremlin. Tungkol sa Ukraine, patuloy ang kanilang pag-atake. Sa unang mga buwan ng 2026, mas lalo pang lumawak ang kanilang kahangahangang resulta. May mga record na nababasag. Naalala mo bang nabanggit naming tinarget ng Ukraine ang 15 refinery ng Russia noong 2026? Palawakin pa ang panahong yon sa buong digmaan. At 24 sa 33 pinakamalalaking refinery ng Russia ang tinamaan ayon sa Euromid Press. Ayon sa ulat, tangi ang mga refinery ng Russia sa Omsk at Angarsk ang di naabot ng atake ng Ukraine. At kung may pinakita man sa atin ng Ukraine itong nakarang 4 na taon, ito ay ang patuloy nilang pagpapahusay ng teknolohiya ng kanilang mga drone hanggang sa dumating ang panahon na pati ang mga refinery na yon na nasa silangan ng Urals ay aabutin na rin ng kanilang mga atake. Pagdating sa mga record, naging malaking buwan ng Mayo para sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga pasilidad ng langis. Noong Hunyo 1, sinabi ni Robert Brovdi, commander ng puwersa ng mga sistemang walang tauhan ng Ukraine, na tinamaan ng Ukraine ang mahigit 18 target sa infrastruktura ng langis at gas noong Mayo. Iyan ay record-breaking. At sabi ni Brovdi, mahigit kalahati ng target ng Ukraine ay napilitang tumigil o ihinto ang operasyon. Ito ang perang nawawala dahil sa pagkukumpuni at kakulangan sa kakayahang magmina, mag-refine at magbenta ng langis. Unti-unti, pinagagastos ng Ukraine ang Russia ng bilyon-bilyon. Habang lumalaki ang depisit ng Estado, nauubos ang National Wealth Fund dahil sa malaking gastusin sa militar. Hindi kaintustusan ni Putin ang mga pagkalugi, ngunit tuloy pa rin ang gastos niya. Habang tinatakpan niyang tainga, hindi niya pinapansin ang babala at nananawagan sa mga ekonomista ng Russia para maghanap ng solusyon sa problemang pinansyal ng bansa na wala naman talaga. Sa bawat pagkakataon na tumama ang lumilipad na parusa ng Ukraine, unti-unting naubos ang lifeblood ng Russia. Ang usapin ng mga parusa ay isa sa mga pangunahing isyung nagdala sa Russia sa kasalukuyang kalagayan nito. Bagamat matagal, ngayon ay malaking problema na sa Russia ang mga parusa. Sabi ito ni David O'Sullivan, opisyal mula Ireland. Nagsalalita siya sa The Guardian noong Pebrero, kung saan sinabi niyang malayo pa sa pagiging solusyon ang mga parusa ng kanluran. Pero nagsisimula na itong magkaroon ng epekto sa ekonomiya ng Russia na kailangan para mas pahirapan si Putin na makatakas sa bitag na siya mismo ang gumawa para sa sarili niya. Medyo positibo ako. Malaki talagang epekto ng mga parusa sa ekonomiya ng Russia, sabi ni O'Sullivan sa The Guardian. Dagdag pa niya, baka sa 2026 ay umabot na ito sa puntong hindi na mapapanatili. Malaki ang epekto sa ekonomiya ng Russia dahil sa pagtuon sa ekonomiyang pangbigmaan kaysa sa sibilyang ekonomiya. Sa palagay ko, hindi magtatagal ang pagsuway sa batas ng ekonomiya. Totoo,
Malawak at hindi pa naranasan ng Russia ang mga parusang ipinataw ng kanluran. Sa panahon ng komento ni O'Sullivan, ang EU ay nagpatupad ng 19 na yugto ng parusa na nakaapekto sa higit 2,000 at 700 individual at entidad sa halos lahat ng sektor ng ekonomiya ng Russia. Umabot na ngayon sa 20 ang bilang ng mga yugto ng parusa. Sabi ni Astelum, nabibigatan ng Russia sa 20, 6,655 na mga parusa, kung saan 23,900, 60 dito ay ipinatupad mula ng ilunsad ni Putin ang malawakang pananakop. Ang US ang may pinakamaraming ipinataw na mga parusa na umaabot sa 7,372. Gayunpaman, nagpatupad din ang Canada, Switzerland, EU, France, UK at Australia ng libu-libong parusa na nagpapahirap sa mga negosyong Ruso. Narito kung bakit mahalaga ang mga parusa. Gamitin nating halimbawa ulit ang mga refinery ng langis ng Russia. Kapag tinamaan ng Ukraine, isa sa mga refinery, gamit ang mga lumilipad na parusa nila, kailangang ayusin ng Russia ang tamaan. Yan ang problema nila. Karamihan sa makinaryang nagpapatakbo sa kanilang mga refinery ay nangangailangan ng piyesang binibili mula sa mga bansang may parusa. Ngayon, kayang iwasan ng Russia ang mga parusang ito. Ginagawa na nila ito simula pa noong nagsimula ang digmaan, gaya ng nakikita natin sa Shadow Fleet na nagpapatuloy sa pag-agos ng pera mula sa langis. Sa kaso ng pagbili ng mga piyesa mula sa kanluran, maaring ipaunang bumili ang Russia sa mga ikatlong bansa ng mga piyesang iyon. At pagkatapos ay bibili nila ito ng hindi direkta. Pero mas magulo at mahirap yon kaysa sa direktang pagbili. Mas matagal maghintay ang Russia para sa mga piyesa at kailangan pang magbayad ng finder's fee bukod sa presyo para mahikayat ang ikatlong bansa na tulungan silang iwasan ang parusa. Mas tumatagal na hindi gumagana ang mga refinery at mas malaki ang gastos ng Russia. Halimbawa ito ng isyung nararanasan ng lahat ng kumpanyang Ruso na pinarusahan ng kanluran. Sa pagdaan ng panahon, bilyon-bilyong dolyar ang nagastos ng Russia sa problemang ito at ramdam na ang epekto ngayon. Sa ngayon si Ursula von der Leyen, Pangulo ng European Commission, tayo O'Sullivan na umaabot na kay Putin ang problema sa mga parusa. Oo, malaki ang epekto ng mga parusa sa ekonomiya ng Russia ayon kay von der Leyen, iniulat ng Euronews noong Mayo 8. Dagdag pa niya, ang digmaang pinili ng Russia ay binabayaran ng mga tao. Isipin niyo sila, babalik din sa kanila yon. Pagsamahin mo ang mga pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine at ang mga parusa, at makakakuha ka ng bangungot na sitwasyon para kay Putin. At muli, naipit siya sa patibong. Hindi agad matatanggal ang mga parusa, maliban na lang kung matapos ang digmaan. Pero hindi pa titigil si Putin. Kaya magkakaroon pa ng mas maraming parusa, mas maraming pressure, at habang patuloy na ibinubuhos ni Putin ang pera sa industriya ng depensa ng Russia, ang ikatlo sa ating mga pangunahing sanhi ng problema sa ekonomiya ng Russia ay lalo pang lilitaw at magiging mas nakaalarma pa. Pinipilay ang sibilyang negosyo ng Russia. Ayon sa ulat ng Post noong Mayo, 30 na hati ang merkado ng Russia at tinawag nila itong jewelry economy. Sa isang banda, may sobrang aktibong military-industrial complex na pinuhunan ng Russia ng bilyong dolyar at maraming lakas paggawa. Sa kabila, naroon ang mga sibilyang sektor. Sa ngayon, humaharap sila sa kakulangan ng manggagawa, napakataas na gastos sa pagpapatakbo ng negosyo at malalaking problema sa kapital. Kapwa dahil sa pagtaas ng buwis na kailangan nilang bayaran at sa hirap na nararanasan nila sa pagkuha ng pera na kailangan nila para makapag-operate. Pinapatunayan ng datos ito. Ayon sa Kyiv Post at Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term Forecasting, sa nakaraang 3 buwan, lumampas na sa 10% crisis threshold ang toxic at hindi gumaganang asset sa banking sector ng Russia. Pro-Kremlin ang organisasyong yon. Kaya dumarami ang mga nasa loob na gustong gisingin si Putin sa mga problemang siya rin ang gumawa. Ang mga non-military na kumpanya sa Russia ay nag-ulat ng 7.5 trilyong rubles, 103 bilyong dolyar, na pagkalugi mula Enero hanggang Nobyembre 2025. Ang mga pagkalugi ay nakaapekto sa 18,000 at 200 kumpanya pinakamataas na bilang ng negosyong Ruso na nagulat ng lugi mula pandemya. Pinakamalaking naapektuhan ang sektor ng pagmamanupaktura, pagmimina at pakyawan na mas malaki pa ang lugi kaysa kasalukuyang kakulangan sa budget ng Rusya. Hindi tugma ang ekwasyon. Nalulugi ang negosyo sa Rusya. Ibig sabihin, mas kaunting kita ang mabubuwisan ng Kremlin na nagpapalala ng problema sa budget dahil sa matigas na pagtanggi ni Putin na lutasin ang krisis na siyang gumawa maliban sa pagpapatuloy ng digmaan.
Patuloy bumagsak ang mga negosyo sa sibilyang sektor ng Russia hanggang 2026. Ayon sa Internews, noong Mayo 19, 68 punto, 7% ng micro, maliit at katamtamang negosyo sa Russia ay nag-ulat ang pagbaba ng kita sa unang bahagi ng 2026. 31% ng small business owners sa Russia ay nagbalak magsara ng negosyo sa unang quarter ng taon. Pinakamataas mula nang lusubin ni Putin ang Ukraine. Ang lahat ng negosyong yon ay may 2% pagtaas sa value-added tax. Kasama rin ang 14.5% interest rates at mataas na inflation na nabanggit kanina. Balik tayo sa usaping pagbabangko. 60 bangko sa Rusya ang nalugi noong Marso 2026. Halos 20% ng sektor ng pagbabangko. Ito na ang pinakamalalang bilang sa Rusya mula 2022. Pinalalala ni Putin ang problema sa pagtuon ng pondo sa industriyang militar na nagdudulot ng kakulangan sa pondo para sa mga sibilyang negosyo sa Rusya. May negosyante bang gusto magsimula ng negosyo? Kung mas mataas pa ang buwis at interes sa utang ngayon, malabong mangyari. Nahihirapan ang mga negosyong umiral dahil kinukuha ng depensa ng Rusya ang mga manggagawa. Dagdag pa ang iba pang problemang ekonomiya ng bansa. Sa huli, hindi na nagiging produktibo ang mga negosyong ito. Mas kaunti na ang kinikita ng mga nag-e-export ng produkto o serbisyo na nagpapalala ng problema kay Putin. Nahihirapan na rin ang sektor ng enerhiya ng Rusya. Kung hirap ang pribadong negosyo, hindi nila kayang punan ang kakulangan. Nahihirapan din sila at malinaw ang epekto sa lahat. Ayon sa Forbes, noong Mayo 9, nanganganib mag-default ang isang kapat ng bond market ng Russia dahil kailangan mag-refinance ang maraming negosyo ngayon sa mas mataas na interes matapos umutang nun bago ang digmaan. Ayon sa ulat, umabot sa $100 bilyong ang hindi nabayarang mga komersyal na bayarin sa Russia noong Enero. Parang bahay ng baraha ito na malapit ng gumagsak. Nahihirapan ng mga bangko kapag di nababayaran ng bayarin. Kung gumagsak ang mga bangko, mawawala sa Russia ang mga institusyong pinansyal na nagsusustento sa lahat at magiging sakuna ito para sa bansang nasa krisis pang ekonomiya. Pagkatapos, maapektuhan din ang mga mamamayang Ruso. Sa huli, ang mga karaniwang Ruso ang nagdurusa sa mga problemang pang-ekonomiyang idinulot ni Putin sa kanyang espesyal na operasyong militar. Malaki ang banta ng resesyon sa Russia habang pinapatay ni Putin ang sibilyang sektor ng kanyang bansa para lamang ipagpatuloy ang kanyang digmaan. Dumating na ang pagbagal ng ekonomiya. Tumaas lang ng 1% ang GDP ng Russia noong 2025 at mas mababa pa ang forecast namin para sa 2026. Sabi ng bagong boses ng Ukraine, ang composite leading indicator ay nagpapakita na nasa resesyon ang ekonomiya ng Russia mula Nobyembre 2025 na may higit 0.44. Ang critical na threshold ay 0.12. Paparating ng resesyon at wala pang nakikitang mabilis na pagbangon. Bawat katotohanan na pag-usapan natin sa video na ito ay nagpapakita kung paano bumalik sa sariling bayan ang digmaan ni Putin. Ayon sa Telegraph, ang mga Ruso ang nahihirapan dahil sa digmaan ni Putin at lumalakas ang oposisyon habang lumalala ang krisis sa ekonomiya. Karaniwan na ang naging tugon ni Putin. Habang humaharap siya sa pagtutol mula sa kanyang mga mamamayan, hinigpitan ng Kremlin ang access sa internet at hinarangan ng paggamit ng mga app tulad ng Telegram. Lahat ng ito ay desperadong hakbang para mapigilan ang lumalaking kawalang kasiyahan ng mga tao. Pinakamababa na ang tiwala kay Putin na yon. Ayon sa VTS-IOM, isang pollster na konektado sa Kremlin, umabot sa pinakamababang antas sa panahon ng digmaan ng tiwala kay Putin na 71% noong Abril. At sinabi ng Levada Center noong Marso na 67% ng mga Ruso ang gusto na ngayon na si Putin ay magsimula ng negosasyon para sa kapayapaan. Pero hindi nakikinig si Putin. Hindi talaga siya nakikinig. Sa halip, sinusubukan niyang likhain ng ilusyon na hindi siya nasilo sa isang bitag. Habang ginagawa ang bidyong ito, si Putin ay nag-host ng ikalimang St. Petersburg International Economic Forum mula nang magsimula ang pananako. Tinawag ng Reuters na Russian Davos ang kumperensyang yon, na layong magpalago ng ekonomiya ng Russia. Ngunit hindi ito mangyayari. Walang magagawa hanggat ipinagpapatuloy ni Putin ang kanyang digmaan, dahil ang tanging gagawin niya ay patuloy na ibuhos ang pera sa sektor ng depensa ng Russia. Patuloy na lilipad ang mga drone ng Ukraine. Mas marami pang parusa ang darating. Patuloy bumabagsak ang sibilyang negosyo at mamamayan ng Russia, habang si Putin ay nagtatago at nagkukunwaring walang kasalanan. Habang may krisis sa Russia, tuloy pa rin ang Ukraine sa pag-atake gamit ang mapaminsalang long-range strike na nagpapalala ng sitwasyon. Sa mga kamakailang pag-atake, napabagsak ng Ukraine ang Russian frigate at missile corvette para pahinayin ang posisyon ni Putin sa Black Sea.
Iyan ay dagdag na pera na kailangang gastusin ng Russia para sa mga kagamitang militar. At maaari mong malaman ang lahat tungkol sa mga pag-ataking ito at kung ano ang ibig sabihin nito para sa Russia sa pamamagitan ng panunood ng aming video. Kung nagustuhan mo ang pagsusuring ito tungkol sa sitwasyong nilikha ni Putin para sa kanyang bansa, mag-subscribe ka. Marami pang ganitong nilalaman sa The Military Show. Salamat sa panonood.